Amen. Good morning po sa ating lahat. Tunay nga po na tayo ay anak ng Diyos. Amen. Tayo ba'y natutuwa na tayo ay anak ng Diyos? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon ng 10 segundo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Diyan po sa Facebook Live, palakpakan niyo po ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa isang opportunity, Panginoon, na kami po ay makapagbigay ng papuri sa iyo. Madakila ang pangalan mo sa lugar ito, Panginoon, maging sa aming mga buhay. Salamat sa araw na ito, O Diyos, na ginawa mo upang kami, Panginoon, bigyan ng bagong pag-asa. Upang kami, Panginoon, bigyan ng opportunity na makapakinig na yung salita, Panginoon, ng iyong mensahe sa umagang ito. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang manguna sa amin sa umagang ito. Panginoon, samahan niyo po kami. Teach us this morning, Father God. Be with us. Maraming salamat po, Panginoon. Pinagtatagbili namin sa iyo ang buong service na ito mula sa oras no hanggang sa pagtatapos, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa na maunawaan po namin ang bawat salita, O Diyos, na sasabihin mo sa amin sa umagang ito. Ikaw lamang ang may taas, Panginoon. Ikaw lamang ang mag-glorify, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so ang ating pong topic, ang I am a child of God. Ang ganda po ng awitin kanina ni Nicole at saka Yael. Tunay po na ito ay nagpapatunay o nagpapakita na ang isang Kristiyano ay anak ng Diyos. At lilinawin pa natin lalo yan sa ating topic ngayong umaga na I am a child of God. So, ang ating pong topic ay kukunin natin sa Romans 8:7-8, Romans 8:29, at Romans 8:38-39. Basahin po natin sa 7-8. Kaya nga kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos, sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang mabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. 29, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. 38-39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasulukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah. Yung phrase na child of God or children of God ay binanggit sa Bible several times. No, sabi sa 1 John 30, dito natin makikita kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So, tinawin natin, no? Sabi dyan, the Bible is clear that all people are God's creation, Colossians 1:16. And God loves the entire world. Ang mundo, sabi doon sa John 3:16, but only those who are born again and children of God are children of God. John 1:12, John 3:3. So dito natin makikita, no? Marami kasing nagkiklema, anak tayo ng Diyos. Pero tama ba yon, no? Na sabihin ng bawat isa. So ngayong umaga, alamin natin yung tatlong katotohanan para sa tinatawag na anak ng Diyos. Okay? Number 1, not all people are children of God. Number 2, God has chosen us to be His children. And number 3, we are children of God forever. Okay, so ang ganda po ng ating mga main topics, no? Balikan natin number 1, not all people are children of God. Bakit natin nasabi yan? Sabi nga sa binasa natin kanina,
Kaya nga kapag itinoon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Okay? So, sabi diyan, we are all created by God, but we are not all children of God. Sabi sa Genesis 1:27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Dito, makikita natin, lahat ay ginawa ng Diyos. Pero walang binanggit diyan na lahat ay itinuring na anak ng Diyos. Ang pinag-uusapan diyan is creation. Ang paglalang sa buong nilikha, no, sa lahat ng tao. Another truth is, we are objects of God's wrath because of sin. Sabi sa Ephesians 2:3, all of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts like the rest. We were, naka-underline, by nature deserving of wrath. So, ang tayo po ay kumbaga, sabi nga nila, nakadestino tayong lahat sa impyerno. Ang puot ng Diyos ay nasa tao sapagkat dahil sa kasalanan, nang bumagsak ang tao sa kasalanan sa pamamagitan ni Adan at Eva, doon nagkaroon ng dumi, yung perfect creation ng Panginoon. Kaya sa halip na paradise, ang lahat ng tao dapat pupunta sa impyerno. So, ang tao ay object. Ano ibig sabihin ng object? Nasa Kanya, nakatuon sa Kanya, nakasentro sa Kanya ang puot ng Diyos, the God's wrath. So, yan po ang kalagayan ng tao. At sa atin, dati galing tayo dyan, nung hindi pa tayo nakilala sa Panginoon. Pero para sa mga tao na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, nandun pa rin sila sa kalagayang yun. Okay? Another thing, sabi sa 2 Corinthians 4:4, we are under the tyranny of Satan. Kasi binulag ni Satan ang tao para hindi makita ang katotohanan. Sabi diyan, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. So binulag ng tao binulag ni Satan ang lahat ng tao. Kaya hindi niya makita ang katotohanan. So under tayo, nung hindi pa tayo nakilala sa Panginoon, under tayo ni tyranny of Satan. Under tayo sa kapangyarihan ni Satan. And another thing, sabi sa John 8:34, Jesus replied, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. So we were enslaved by sin. Kaya hindi pwedeng maging anak ng Diyos pagka tayo pa ay alipin ng kasalanan. Okay? Then sa Romans 6:16, sabi diyan, don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves at the one you obey. So whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. So kanino ka nagpapaalipin? So diyan sinasabi na kung ikaw ay nagpapalipin sa isang bagay, alipin ka nun. Okay, so malinaw po sinasabi, hindi pwede maging anak ng Diyos sapagkat tayo ay nasa puot ng Diyos, o nasa atin ang puot ng Diyos. Then, number 3 subpoint, sabi diyan, we were dead about transgression and not capable to please God. So hindi pwede maging anak ng Diyos ang isang patay. Okay? Hindi niya kayang bigyan ng kaluguran ng Panginoon kasi patay. Sabi diyan sa Ephesians 2:1, as for you, you were dead in your transgressions and sins. Patay tayo sa kasalanan dati. Kaya kahit anong gawin natin, hindi natin kayang bigyan ng kaluguran ng Diyos, hindi natin kayang gumawa ng mabuti, hindi natin kayang gumawa ng makatwiran, righteousness, kasi patay. Another thing, ang sabi diyan, the devil is our father before we became children of God. So kung hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng diablo. Sabi diyan, you belong. Si Jesus mismo ang nagsabi diyan, you belong to your father, the devil.
and you want to carry out your father's desires. Masakit na katotohanan niya, no? Sa lahat ng mga nakakapakinig dyan sa Facebook Live, kung nasasaktan ka na tumatama ito sa iyo, na hindi ka anak ng Diyos, kundi ang tatay mo ay ang dyablo, tanggapin mo ang katotohanan. Ngayon, malalaman mo mamaya kung paano ka magiging anak ng Diyos. Okay? So, masakit yan para sa mga tao na hindi anak ng Diyos. Sapagkat kung hindi sila anak ng Diyos, sila ay anak ng dyablo. Okay? Ang sabi sa 1 John 3:10, anyone who does not do what is right is not God's child. Malinaw po dyan. Nor is anyone who does not love their brother and sister. And, meron pa, we were God's enemy. So, hindi tayo pwede maging anak ng Diyos kung tayo ay kalaban ng Diyos. James 4:4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. So kung tayo ay makamundo, tayo ay kalaban ng Diyos. Hindi kailanman ka pwede maging anak ng Diyos kung ikaw ay panig sa mundo. Kung ikaw ay makamundo, kung ang ginagawa mo ay makamundo, ikaw ay kalaban ng Diyos. Bakit? Sapagkat galit ang Diyos sa kasalanan. Ever since nasira ang tao, nang bumagsak ang tao dahil sa kasalanan, nagalit ang Diyos. Sa halip na magpatuloy si Adan at Eva sa paradise, sa paraiso na ginawa ng Diyos, anong ginawa ng Panginoon? Pinalayas niya. Kasi nga, hindi pwede sa paraiso ng Diyos na nandoon ang kasalanan. And because of that sin, tayo ay naging kaaway ng Diyos. Masakit na katotohanan yan. Di ba? Pero para sa mga anak ng Diyos, hindi na tayo guilty dyan. Okay? Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Tayo ay kaibigan ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. Okay? And then sa 1 John 3:8, the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Okay, so pasok na tayo sa second point. God has chosen us to be His children. Unang point natin, hindi lahat ng ng tao ay anak ng Diyos. So pinatunayan natin yan sa mga verses na pinakita natin na not everyone can claim that they are a child of God. So ngayon, makikita naman natin paano tayo naging anak ng Diyos at doon sa mga hindi pa anak ng Diyos, paano ka magiging anak ng Diyos. God has chosen us to be His children. Ang sabi dyan sa Romans 8:29, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Dito makikita natin yung omniscience ng Panginoon. Alam niya ang lahat ng bagay, past, present, and future. Alam niya ang mga mangyayari. So dito, ang Diyos ang pumipili because He is sovereign. No? Karapatan niya yon bilang creator, kung sino ang Kanya. And sabi dyan sa Ephesians 2:45, dati Ephesians 2:1, tayo patay. Dito, we were made alive. Ephesians 2:45, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Even when we were dead in transgressions, Ephesians 2:1, it is by grace you have been saved. So, mula sa patay, binuhay tayo ng Diyos para maging anak tayo ng Panginoon. Sapagkat sabi nga natin kanina, hindi pwedeng maging anak ng Diyos ang patay. Kailangan niyang magkaroon ng buhay through Christ. And we are saved by grace through faith in Christ alone. So, malinaw po dyan, we are made alive. And then, another thing, we were adopted by God. Galatians 4:5-6.
to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. Dati hindi natin kaya yung tawagin ng Diyos ng Ama, Ama. But now, you can call God Father. Father, Ama. Ang iba tawag nila, Daddy, Tatay, no? Anong ibig sabihin niya? Meron ka ng relationship. Naka-build up ka ng relationship sa Diyos. Na dati, hindi mo siya kayang tawagin ng Ama. But because of the spirit of sonship na binigay ng Diyos sa ating mga puso, we are now able to call Him Father. Mamaya malalaman natin anong benefit nito ng pagiging anak ng Diyos na kaya natin siyang, pwede na siyang tawagin Father or Ama. Okay? And then Ephesians 1:5, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Okay, Galatians 3:26, so in Christ Jesus you are all children of God through faith. So dito natin lalong lumalalim ang ating pagkaunawa kung paano tayo naging anak ng Diyos. And then, we were chosen by God. Sabi doon sa awiting kanina, I am chosen. No? Kasama yan. Tayo ay pinili ng Diyos. John 6:44, no one come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. Kaya dito natin makikita, ang lahat ng magiging anak ng Diyos ay ang Ama ang nagbibigay, ang nagdadala sa ating Panginoon Jesucristo. Pinipili tayo ng Diyos. Kaya kung ikaw na nandyan sa upuan na yan, ikaw ay nakilala sa Panginoon, dapat tayong matuwa, magalak, sapagkat pinili ka ng Panginoon noon pa man. Amen? So anong ibig sabihin yan? Pagka pinili ka, well, walang sino man ang makaaagaw sa iyo. Bakit? God has chosen you. Ang Diyos mismo ang pumili, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at lupa. Nobody, even Satan, can remove you from Father's hand. Kasi pinili ka ng Diyos. Kaya hindi ka dapat matakot na baka malaglag ka sa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang pumili sa iyo. Kaya walang sino man na makaagaw sa iyo mula sa Diyos. 2 Corinthians 18, and I will be a father to you. Ito ang declaration ng Panginoon sa atin. You shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Yan, Diyos na mismo nagsasabi sa atin. Ako ang magiging ama ninyo at kayo ay magiging anak ko, sons and daughters. So lahat pang lumalalim ang ating pagkaunawa sa Diyos, and then we became of God because of His mercy. So wala tayong pwedeng pagmalaki. Titus 3:5, He saved us not because of righteous things we had done, no? Hindi dahil sa mabuting gawa natin, but because of His mercy, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. So wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Walang sino man na makapagsasabi na nakapasok ako sa langit because of my good work. It is because of the mercy of God. Kung bakit niya tayo ginawang anak ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Mahabagin ng Diyos. No? And another thing, because He has chosen us, we are a new creation. Meron ka ng buhay na bago. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come and the old has gone. Okay? So, ang sabi dyan sa Ephesians 4:24, put on the new self. Wala na yung dati nating buhay. Alam mo, ang maganda dito, every time we approach God, God is talking to our new self. Hindi siya kumakausap na doon sa dati mong pagkatao sapagkat patay na yon. Patay yun. So, hindi pwede makipag-usap sa Diyos. Ano makikipag-usap sa Diyos? Ang ating new self. We are a new creation.
Doon ka kausapin ng Diyos. Pagka maraming mga Kristiyano hindi alam ang identity nila, kung sino sila. Kaya ang approach nila sa Panginoon is using their own self. Yung dating pagkatao. Kaya naman, hindi nila maranasan ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang ginagamit pa rin nila yung old self. Sabi nga doon sa Ephesians 4:24, put on the new self. Ano ibig sabihin? Utos yun. Isuot mo ang iyong bagong pagkatao. Every time you approach the throne of God, you are in the new creation. You are in the new self. Ito na ang bago mong buhay. Okay? And John 3:3 ang sabi doon, so nagpapakita lang ito para maging new creation tayo, dadaan tayo sa tinatawag na born again process. Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Okay? And then another thing, we are transformed. Ang sabi dyan, ang isang anak ng Diyos ay hindi na nakikipaglaro sa bakuran ng dyablo. Tayo ay binago na ng Diyos. No? God sets at the transforming of His children through the power of the Holy Spirit. And they begin to take on family resemblance. And sabi dyan sa Philippians 2:15, so that you may become blameless and pure, children of God without fault. In a warped and crooked generation, then you will shine among them like stars in the sky. No? So, pag isang anak ng Diyos, tayo ay merong nabago. So, paano mo ngayon masasabi na anak ka talaga ng Diyos? Meron dapat transformation na nangyayari sa buhay mo para makita ng mundo. You will shine among them. Makikita nila, iba to. Dati kasama ko to sa inuman. Dati kasama to sa pagsasyabu. Pero ngayon, hindi na sa sumasama. Anong meron sa kanya? There is a transformation. Children of God without fault. Diba? Blameless and pure. Another thing sa 1 John 1:5-6, this is the message we have heard from Him and declared to you. God is light. In Him there is no darkness at all. So if we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. So pag isang anak ng Diyos, tayo namumuhay sa liwanag ni Kristo. Wala ka na sa kadiliman. Okay? And sabi sa 1 John 2:3-4, we know that we have come to Him if we keep His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in that person. Kasi mayroong mga nagkukunwaring anak ng Diyos. Di ba? Mayroong mga nagsasabi na, yes, anak ako ng Diyos. But, dito natin makikita, are they keeping the commandments of God? Sinusunod ba nila ang Panginoon? So dito, makikita natin ang isang tunay anak ng Diyos, merong transformation because he is keeping the commands of God. Nagkakaroon siya ng pagbabago. And sabi sa 1 John 3:3, all who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. So merong desire sa puso natin na tayo ay mamuhay na may kabanalan. Kaya hindi totoo na yung sinasabi ng iba na ang mga nag-claim ng once saved, always saved ay nagkakaroon ng license to sin. Because ang isang tunay na anak ng Diyos ay merong desire to live a holy life. Yes, mahirap. Hindi mo magagawa yan lagi. Lalo na pag may mga alipores na nakapaligid sa iyo, nagpapainit ng ulo mo. Pero, deep inside, may mararamdaman ka na nais ng Diyos na mamuhay ka na may kabanalan. Nais ng Diyos na kusang lumalabas yung inner self mo na new self, yung binago ng Diyos. Na nais niyang
ipamuhay mo ang kabanalan ng Diyos. Mapapansin natin, lahat tayo nagkakasala pa rin. Pero ang kaibahan, merong pagsisisi, merong nadaramang guilt feeling every time na nakagawa ka ng kasalanan. At merong kang takot na gumawa ng kasalanan. Unlike before, nang tayo ay patay pa sa kasalanan, kahit gumawa ka yan, ginagawa mo ng lifestyle yan, araw-araw, wala kang guilt feeling, hindi ka natatakot, wala kang fear, no? Pero dito, because you are transformed, you have the spirit of sonship in your heart, God has made you a transformed being, na tayo ay nagkakaroon ngayon ng desire na sundin ang kanyang utos para tayo mamuhay na may kabanalan. Okay? Titus 2:14, sabi doon, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Yan po ang tunay na anak ng Diyos. Merong eagerness to do what is good. Merong eagerness to do good work. Bakit? Sabi dyan ni James 2:14, sabi doon, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Ang tunay na saving faith ay nagpapakita ng mabuting gawa after mo maligtas. Hindi natatapos doon sa naligtas siya, kundi nagpapatuloy yon para makita sa iyo na talagang you are truly saved, merong good deeds na lumalabas sa sarili mo. May bunga. Una, magkakaroon tayo ng bunga ng banal na Espiritu. Ano ba yun sa Galatians 5? Anong mga bunga ng Espiritu? Self-control, love, peace, joy. Diba? Yun ang mga unang lalabas bilang anak ng Diyos. Magkakaroon ka ng ganong bunga na dati pag may problema ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Worried ka. Pero ngayon, because of the fruit of the Holy Spirit, pagka may problema ka, meron kang peace. Bakit? Kasi alam mo, merong somebody up there na handang tumulong sa iyo lagi. Meron ka ng inner peace. Oh, yun ang bunga. And then another thing na magkakaroon tayo ng bunga is yung doing good works. Nagkakaroon ka ngayon ng passion, tumulong sa kapwa. Nagkakaroon ka ngayon ng passion to win souls. Make disciple. Kasi yun ang nais ng Diyos. Hindi lang ikaw ang nais ng Diyos na maligtas. Nais ng Diyos na maligtas sa maraming tao. Nais ng Diyos na maabot lahat ng kanyang mga pinili na hindi pa nakarinig na mabuting balita. Nais ng Diyos na marinig ng kanyang mga tupa na naligaw sa iba't ibang panig ng mundo na tinatawag na sila ng Diyos. Kaya bilang anak ng Diyos, tayo nagkakaroon ng bunga. Good deeds. We have to share the gospel. So sabi sa James 2:26, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Okay. Another na patunay that we are the son of God, we are child of God, we have a witness of our sonship. Sa korte, para mapatunayan mo ang iyong kaso ay mananalo, para manalo ka sa kaso, meron ka dapat witness. Okay? Sasabihin ng judge, okay, present your witness. Dito, ang patunay natin, ang witness natin, walang iba kundi ang banal na Espiritu. The Spirit Himself, sabi doon, bears witness with our spirit that we are children of God. So yun po ang patunay natin. And we are no longer a slave but a child of God. Sabi rin na sinawit kanina, we are not slave. We are a child of God. Sa Galatians 4:7, therefore you are no longer a slave but a son. And if a son, then an heir through God. Tayo'y tagapagmana ng Diyos. Okay, so, asan na ba tayo? Pasok na tayo sa main point number 3. We are children of God forever. Ito maganda to, sapagkat dito natin makikita ang biyaya
ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Sabi dyan sa Romans 8:38-39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig kahit ang kamatayan o ang buhay o ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman, alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. This is a firm declaration ng Diyos na walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Binanggit na dyan lahat, no? Maging kamatayan, no? Ang buhay, maging kataasan, no? Kalaliman, maging mga anghel o mga pamunuan. Walang sino man o walang anuman, walang alinman ang pwede makapaghiwalay sa iyo sa Diyos. Kaya hindi totoo yung mga nag-claim na nawawala ang kaligtasan. Dito malinaw po ang binigay na deklarasyon ng Panginoon mula sa salita niya. Now, bilang anak ng Diyos, tayo ay dinidisiplina niya. Tama po yun, di ba? So bilang mga magulang, dinidisiplina natin ang ating mga anak. Bakit? Para sila ay mapabuti. Para sila ay makita natin na sila ay namumuhay ng may kaayusan. Hindi natin pwedeng pabayaan ang ating anak na masira ang buhay. So ganun din ang Diyos. Bilang anak, tayo ay merong desire, no, na i-please yung Father. Ganun din ang mga anak natin, meron silang desire na tayo ay bigyang kaluguran ng magulang. And kaya nga sabi sa 1 Corinthians 10:31, whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. But we still sin. Bilang anak ng Diyos, tayo nagkakasala. Sabi sa 1 John 1:8, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So ang katotohanan, anak tayo ng Diyos at meron tayong desire na mamuhay na may kabanalan. Subalit, ang katotohanan ay nagkakasala pa rin tayo. Bakit? Because we are still in this corruptible body. Wala pa tayo sa glorified body na binanggit sa 1 Thessalonians 4:16-18. Wala pa tayong glorified body, wala pa tayong perfect body. So, we are still a sinful body na kung saan may sinful nature at pwede ka pa magkasala. And we are in the process of sanctification process. Now, ang sanctification, mahabang proseso yan. Merong iba na sa maikling panahon ay talagang na unti-unting naayos ang buhay nila. Pero merong iba naman na lifetime. Pero magiging perfect lang tayo pag nandun na tayo sa langit. Okay? So, 1 John 2:1, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. We have an advocate. Pag tayo po nagkakasala, meron tayong tagapagtanggol sa harap ng Diyos. Now, ano bang ibig sabihin? Pag nagkasala ba tayo ay mawawala ba ang ating pagiging sonship? Ang ating kaligtasan? No, because we are His sons. So ang nangyayari, sabi dyan sa Hebrews 12:9-11, He disciplines us for our good, that we may share His holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. So, tayo ay dinidisiplina lang ng Diyos pagka tayo ay nagkakasala. Kaya lang, ang masakit doon, may mga Kristiyano pa rin na matigas ang ulo, kaya nakakaranas sila ng matinding disiplina. Minsan, ang disiplina ay pwedeng i-allow ng Diyos ang mga bagay na hindi nakanais-nais, katulad ng karamdaman, no? O may mga blessing ka na nahihinder because of that, because of sin. Okay? So, minsan, ang iba, dahil sa may mga tao talaga, may mga Kristiyano talaga matigas ang ulo, hanggang sa pwedeng ang maging disiplina sa kanila is kamatayan. Kung titingnan natin sa Bible, si Ananias and Sapphira,
no? Sila ay nagkasala sa Holy Spirit, kaya nangyari, pinatay sila ng Diyos. Huwag natin nawahayaan na dumating tayo sa ganon punto. Sumunod na tayo sa Panginoon. Umayo na tayo sa Kanyang kalooban. Tayo anak ng Diyos, kaya didisiplinahin tayo ng Panginoon. Pero, tayo Diyos at ang anak ay hindi tinatanggalan ng karapatan sa pagiging anak kapag nagkakasala, kundi dinidisiplina lang tayo para tayo ay matuto at mapabuti. Yun naman ang maganda, di ba? So bakit ka dinidisiplina ng Diyos? Para mapabuti ang iyong buhay. Pero hindi kailanman aalisin sa iyo ang pagiging anak ng Diyos. Selyado na yon. Okay? Another thing, we are children of God, so we have access to the Father. Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So, meron na tayong access sa Panginoon, sa Ama. Bakit? Sapagkat wala ng hindrance. Ano yung hindrance? Sabi sa Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Wala na yung harang. Dati ang nakaharang isang kasalanan. Sabi sa Isaiah 59:2, kaya hindi ko marinig ang inyong mga panalangin. Hindi ko kayo marinig inyong mga hinaing because of your sin. But because, sabi sa John 19:30, when He had received drink, Jesus said, it is finished. With that, He bowed His head and gave up His spirit. Ano ibig sabihin nun? Ginawa na ni Jesus, tinapos na ni Jesus ang lahat. Pinatay niya na inalis niya na ang kasalanan. Si Jesus lamang ang gumawa nun. Kaya kung makikita nyo sa Bible, yung telon na nakaharang sa Jerusalem, na napakakapal noon, nung siya ay namatay, nung sinabi niya, sinigaw niya, it is finished, nahati yung telon. Anong ibig sabihin nun? Dati kasi ang mga nakakapasok lang doon yung mga priest sa Holy of Holies. But because of Christ's death, dahil sa kamatayan ni Kristo, nagkaroon na tayo ng direct access sa langit, sa Ama. So, anong ibig sabihin yan? Sabi sa Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Bilang anak ng Diyos, ang Diyos na ang bahala sa iyong pangailangan. Anong ibig sabihin yan? No? Sabi sa Matthew 7:11, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? No need to beg. Hindi mo kailangan magmakaawa sa Diyos. Buhay ka na, hindi ka na patay. Ang nagmamakaawa sa Diyos, yung mga nasa labas ng kaharian ng Diyos, yung mga patay. Pero ang taong binuhay, anak ng Diyos, hindi kailangan magmakaawa sa Diyos. Lord, bigyan mo kami ng makakain. Lord, please. No. Sabi diyan, alam ng Ama ang iyong pangailangan. You are a son of God. Alam ng Diyos. Anong dapat natin gawin? Then, pasalamat tayo. Kasi, sabi nga ni Pastor, merong mention na nabasa sa dati na ang isang tao na humihingi sa Diyos lagi ng himala ay nagpapakita ng kawalang pananampalataya. Ibig sabihin, hingi ka na hingi ng himala, Lord, para bang sinasabi mo na hindi ka kayang pagpalain ni Lord. Pero ang isang tunay na anak ng Diyos na mayroong pananampalataya, meron siyang peace. Meron sa pangailangan, Lord, alam mo na yan, thank you. So hindi na ako magkakaroon ng worry. Anong gagawin ko? Meron akong peace, gagawin ko ang kalooban mo. Meron akong kapayapaan na gumawa ng kalooban ng Diyos. Meron akong joy na sumunod sa Diyos. Meron akong tawag doon, parang masaya ka. No?
Kasi alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Nasa isip na ng Diyos ang lahat na pangailangan natin. Pero ang tanong, bakit kailangan pa ba natin mag-pray? Of course. Pero yung may mga type of prayer kasi na minsan hindi naayon sa Biblia. No? Ang panalangin ng isang anak ng Diyos, merong faith, merong trust. Nagpapasalamat siya sa Diyos sapagkat alam niya na tutugunin ng Diyos. Alam niya na alam ng Diyos ang ating pangailangan. Sabi nga, sa kasabihan sa mundo is, relax ka lang. No? Kaya ni Lord yan. Relax ka lang. Nandyan si Lord. Di ba? Hindi ka pabayaan. Bakit? Napatunayan na natin yun eh. Tayo, mga anak ng Diyos, napatunayan natin, bawat isa sa atin mayroong patotoo kung paano tayo niligtas ng Diyos. Paano tayo inabot ng Panginoon during those times ng crisis natin sa buhay, lalo na sa pandemic. No? May kanya-kanyang istorya, kwento ang bawat isa sa atin. Noong panahon ng pandemic, paano tayo inabot ng Diyos? Iba-iba. Pero makikita natin doon ang kabutihan ng Diyos. Dito magpapatunay, sinasabi sa Matthew 7:11, na alam ng Diyos ang pangangailangan natin. So gagamit siya ng tao, gagamit siya ng somebody para abutin ka, pagpalain ka. Okay, sabi dyan, we are eternally secured. Ephesians 1:13-14, sabi daw, when you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. So tayo po ay merong eternal security. Bilang anak ng Diyos, tayo ay selyado, markado. No? Nasa iyo ang Holy Spirit. At yun ang patunay na tayo po ay anak ng Diyos. Mayroong mga religion na nagkiklaim na sila ang tunay, sila ang totoo, pero wala silang mark of the Holy Spirit. Bakit? Sapagkat magkakaroon ka lang ng mark of the Holy Spirit if you believe in Jesus Christ. Pag ikaw ay nagsisi at nanampalataya ka sa kanyang ginawa at tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, then the Holy Spirit will be with you. Yan ang pangako sa atin. Mamarkahan ka na. Check. Kasama ka na sa mga isinulat sa Book of Life. No? Kasama ka na naka-line up doon sa rapture. Kasama ka na nabibigyan ng reward doon sa tinatawag na bima judgment of Christ. Di ba? So tayo po ay selyado na. Meron ka ng eternal security. Kaya huwag ka na mag-alala na sa tuwing nagkakasala ka ay baka mawala ang kaligtasan. Baka mawala ang pagiging sonship o pagiging anak ng Diyos. E malinaw po dyan, markado. Pag markado, ibig sabihin, hindi pwedeng alisin ng Diyos. Okay? And then, we will worship Him united as one family in heaven pagdating ng panahon. Sabi daw sa Revelation 7:9, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Tayo po ay magpupuri sa Diyos pagdating ng panahon. Sama-sama natin pupurihin ang Panginoon. Okay? So, sabi dyan, a child of God lives for Him on earth and eagerly awaits a future with Him in heaven. So because of this blessed hope, that one day we'll be with the Lord, we have the reason to persevere and live for God. Yun po ang purpose nun. No? Sapagkat meron tayong inaasahan na blessed hope one day. Hallelujah. We will the Lord. Pupurihin natin ng sama-sama ang Diyos. Kasama natin maraming mga Kristiyano na sasamba sa Diyos. One day. Kaya ngayon pa lang, dahil sa blessed hope na yan, meron kang reason to persevere. Ano man problema, ano man sitwasyon, ano man pandemic ang dumating, hindi ka matitinag. Bakit? Sapagkat meron kang inaasahan. One day, matatapos din to. No? Lahat ng problema natin matatapos din yan pagdating ng panahon.
And sabi niya sa Philippians 1:21, for me, to live is Christ and to die is gain. Wala na tayong takot. Kasi nga mismo si Pablo, binanggit niya, sinabi niya na sa akin, mamatay, mabuhay, parehong kapakinabangan. Tayo ba ay natatakot mamatay? Diba? May mga Christian pa rin takot mamatay. Kasi, sabihin nila na paano yung aking mga mahal sa buhay? Si Lord ang bahala sa kanila. Kung tayo mamamatay, kapiling natin ng Diyos. Diba? So wala na tayong takot. Sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So hindi ka na dapat matakot. Meron akong kaibigan, foreigner, evangelist siya sa ibang bansa. And sa pag-evangelize niya, may mga 2 tao na gusto siyang patayin. Sasaksakin siya. Pero hindi siya nagpatinag. Sabi niya, okay, you can stop me. Sabi ng 2, hindi ka natatakot? Sabi niya, ba't ako matatakot? Patayin na ako. Pwede ba matakot ang isang patay? Sabi niya, I am crucified with Christ. Patayin na ako. Sabi niya, I live for God. Now, kung gusto mo akong patayin, go ahead. Natakot yung 2, umalis. So dito natin makikita, pag tinayuan mo ang salita ng Diyos, ang pananampalataya, ang kapangyarihan ng Diyos ay gagawa. Ang Panginoon ay sumasa atin. So hindi tayo dapat matakot maging kay Satan. Ano man ang mga problema na dumating sa atin, wala tayong dapat katakutan. Lastly, hindi pa pala ito last. Sabi diyan, we shall be like Him. We shall be like Him in the future. Ayan. Sabi siya sa 1 John 3:2, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. So yan po ay pangako rin sa atin. Blessed hope din yan. Okay? And God will keep us His child till the end. Dito na tayo magtatapos. Sabi sa Jude 24:25, Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Okay? So, ang Diyos ang magpapanatili sa atin. Ang Diyos ang magpapalakas sa atin hanggang sa huli. Okay? So, minsan, dumaranas tayo talaga ng pagsubok, manghihina ka. Diba? Lalo na sa mga malaking problema, minsan gusto mo nang sumunod kay Lord sa taas. Diba? Pero, ang sabi dyan, ang Diyos ang hahawak sa atin para i-present tayo sa Ama faultless na karapat-dapat tayo sa harap ng Diyos. Okay. Kaya sa lahat ng ito, sabi dito sa ating conclusion, dahil sa mga katotohanan ito na ating nalaman, ngayong umaga, hindi na tayo dapat magulat pa sa nangyayari at mangyayari pa. No? Anumang kahirapan o pagsubok na darating sa atin na hindi na pwedeng magpahina sa ating pananampalataya. Yun ang dapat. At hindi na tayo dapat matakot kung may mga lumalabas na speculation. Halimbawa, katulad ng mga lumalabas ngayon na speculation sa vaccine, baka ito na raw yung ginagamit ng Antichrist. May mga lumakalat kasi sa internet no, na pag tinurukan ka, yung tinurok sa'yo, may kasama ng chips, RFID. Merong nag-ano sa Facebook, nilagyan nila ng magnet. O yan, dumidikit yung magnet. Pero hindi mo masabi kung totoo talaga. No? Ang ibig sabihin, any speculation ng pananakot patungkol sa viruses na kumakalat, hindi na tayo dapat matakot. Sapagkat kasabi nga kanina, sabi ni Pablo, for me, to die is gain, but to live is Christ. So, settled ka na sa langit. Anak ka na ng Diyos.
Okay? At meron ka ng lugar sa langit, meron ka ng passport para makapasok sa langit. Ang Diyos ang nakakaalam, no, kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Kaya sa lahat ng ito, sabi nga dyan, Soli Deo Gloria. To God be the glory. Kasi, peace in the midst of trouble. Ayan, we have peace in the midst of trouble because we have a blessed hope. Live your life to the fullest according to His will and serve Him with joy and gladness, redeeming the time for His glory. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? So hopefully po, itong ating topic na ito ay nagbigay sa atin ng lalong malalim na pagkaunawa sa ating pagiging anak ng Diyos. I-summarize ko lang ating mga main points. No, not all are children of God. Not all people are children of God. Number 2, God has chosen us to be His children. Number 3, we are children of God forever. Okay, so hopefully yung pong 3 points na yun ay nag-sink in sa ating mga puso at isipan at mula ngayon ay nagkaroon ka ng lalong tawag doon, kalakasan para harapin ang buhay. Na hindi na tayo dapat matakot. Okay? Maraming salamat po. Purihin natin, pakalpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. God bless you po.